Kaya ito namang mga kababayan natin na biktima ng religious predators ay complacent lang sila, okay lang sa kanila kahit na uugod-ugod na sila sa kahirapan, kahit na halos hindi sila makakain ng masustansya, at ang masakit pa dito, engineer, ay hindi nila mapakain ng tamang pagkain ng kanilang mga anak. Oo, ay kinuha ng mga leader nila yung kanilang sahod tsaka yung oras nila. Hindi ba yung panahon ni Jesus, ano? Di ba si Jesus ang nagpapakain? Tulad nung isda, di ba? Maraming ganun. Pinarami niya isda, pinakain niya yung tao. Hindi siya yung humihingi ng makakain. Yung nga. Kaya yung magsasabi na magsakripisyo kayo, ibigay nyo sa amin yung mga sweldo nyo, tsaka yung maraming oras nyo, eh mali yun. Yun ang isang sign ng religious predator. Dahil kung ang pagbabatayan natin, ang Kristyanismo, na talagang pinagmulan ang Kristyanismo ay nagsimula sa pangalan ni Kristo, di ba? At kung titignan mo ang buhay ni Kristo, kailanman si Kristo ay parang wala akong nabasang humingi siya ng anumang pabor sa kanyang mga pinapangaralan, di ba? Oo. Siya ang nagbigay palagi ng pabor doon sa kanyang mga disipulo, doon sa mga naniniwala sa kanyang pangaral. That's right. Tsaka hindi niya inaan na magpakamatay kayo para sa akin, kung hindi siya ang namatay. Siya nga. Para sa atin. Oo nga, no? Ganun ang, doon mo makita yung mga religious predator, binabaliktad na nila yung yung pangyayari, no? Yung prinsipyo ng ng religion. Walang basic na basic nga yun, ano? Dahil kung tunay na Kristiyano tayo, ibig sabihin yan, pag Kristiyano tayo, ang isinasabuhay natin ay yung buhay na ginawa ni Kristo. Kung ano yung kanyang ginawa nung panahon na yon. So, kung titignan mo nga yan, parang baliktad nga, no? Dahil sa halip na ang Kristo ang magsilbi sa mga tao, ang Kristo ngayon ang siyang pinagsisilbihan sa mga religious predators. Yun ang interpretation ng mga religious predators. Kaya dapat pala talaga, mukhang dapat talagang mag-isip, ang ating mga kababayan. At syempre, maging itong ating mga opisyal sa gobyerno, dahil sinasabi nga natin na bilang mga leader, tungkulin po nating i-guide ang ating mga kababayan sa tamang daan na dapat nilang daanan. Right. Diba? Ngayon, kung ang sistema ng ating pamumuno ay para lamang mapanatili yung ating posisyon, kahit na alam nating may nangyayaring masama o mali sa ating mga kababayan, ay hahayaan natin dahil sa takot nating mawalan tayo ng boto, so wala tayong karapatang manatili sa poder ng kapangyarihan. Maliban na lang kung meron kang pansariling interest din na payamanin mo yung sarili mo, wala ka talagang pakialam sa iyong pinamumunuan. Exactly. Pero kung ang tunay na hangarin mo ay para sa kapakanan ng mamamayan, ay walang dahilan para hindi mo maslip at hindi mo maiwasto itong mga ganitong gawain ng mga religious predators. Yeah. Tama ba, Engineer? Tama yun. Pero gaya nga ng sinabi mo, ay sino naman kaya ang politikong maglalakas loob para ihayag sa lantaran ang mga ganitong nangyayari? Wala. Takot lahat na mawalan ng boto kung magsalita sila ng katotohanan tungkol sa mga religious predator, dahil pwede silang balikan na anti-Christ or hindi naman ganun talaga. Pero actually, kung sasabihin mo na ang naging buhay ni Kristo ang dapat nating gayahin, ay hindi anti-Christ yun. Yun talaga. Yun yung katotohanan. Pero yung kasalukuyang sistema parang nabaliktad na nga, no? Ayun. So ito yung masama, no? Kaya napakaganda, no, Engineer, no? Maganda at siguro paminsan-minsan dapat talagang matalakay itong mga religious predators na ito, no? Dahil kung sinasabi mo nga na walang politiko na maglalakas loob para ihayag ang mga bagay na ito, siguro dito wala namang makakapigil sa atin dito para magsalita ng ganito. Wala. At sana sa mga nakakarinig sa atin, siguro isip-isipin na rin nila, at kung kaya din nilang magsalita sa kanilang mga kapitbahay, ay wala sigurong masama. Diba? Okay, pasukin muna natin si Mrs. De Guzman ng Antipolo City. Magandang gabi po.
Hi, Saldi. Good Opo. evening, ma'am. Maganda na good evening po sa guest. Opo. Si Engineer Uy po. Good evening po, sir. Good evening, ma'am. Oo. Nakikita natin ngayon. Tingnan mo naman ang mga gustong kumandidato ng presidente, although ano na sila noon, nagbago na isip nila. Oo. Yung taga Pampanga, yung governor, yung sa El Shaddai, Oo. Nagsiatrasa na. sa Born Again. Oo. Yang mga taong yan, yung tinatawag siguro mga iskriba, Oo. saka pariseo, Noong panahon ni Kristo, sa panahon ni Cristo. Oo. Mga mapagkunwari. Mapagkunwari. Hindi ba? Gumagamit Tama. sila ng politiko eh. Dapat, di ba nakaseparate ang at saka Tama po. ang religion? Church. Oo. Ang church? Opo. Bakit pumapasok na ngayon yan? Mas malaki ang kita doon. Ano po? Mas malaki ang kita kasi kung sa piso-piso, 1 milyon, kung 1 milyon yung tao, di may 1 million ka na a day. Oo. Napakalaking business ang religion. Although I am a Roman Catholic. Hindi ko asama sa Katoliko yung pinipintasan ang mga hierarchy. Ng kwan. Pero hindi mo ma-help na ma-criticize sila kasi minsan natatanong mo rin sa sarili ko, bakit kaya sila nakikialam? Say for example, right now, kahapon sa Katoliko, birthday ni Mama Mary. Alam mo, hindi ko pinagpatuloy yung pagsisimba ko. Why? Sa isang simbahan dyan sa Meedsa, which is identified to the yellowish, oras ng misa, bigla na, yung bago magsimula ang misa, biglang marami ng camera. Siyempre, magpunta ka doon para magdasal. I-concentrate yung pagdadasal mo sa mahal na birhen, alamat, ganun. All of a sudden, ang dami ng camera, ang dami ng ilaw ng camera. Ano to? Para ka kung merong special something dito, nakakala ko in connection sa birthday ng mahal na birhen. Ayun pala, Politika. inauguration ng Kwani Cory. Di ba patay na si Cory? Kasi tinanong ko yung isang ali doon. Sabi ko, ma'am, bakit maraming camera? Bakit to? Kasi nakaka-distract naman yung mga ilaw. Hindi ba pa nagdadasal tayo to concentrate? Sabi niya, inauguration niya ng mga staff ni Cory. 40th yata. Say it again. Staff ni Cory. Sabi ko, parang patay na yata. Yung pala, today is the ni Noynoy. Opo. Hindi si Cory yun, si Noynoy. Proclamation. So, sinong iboboto natin? Si Cory? O si Noynoy? Noy. Parang hindi yata nasa tamang bagsak o hulog yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Parang naka-identify na lang ba palagi sa isang heroine or hero or whatever. Bakit parang Hindi na house of worship. Nagwo-worship tayo sa tao. Hanggang doon na lang ba tayong mga Pilipino? Hanggang doon na lang kababaw? Bakit siguro, Saldi, kailangan baguhin talaga ang batas natin with regards to lot of things. Yes. Constitution ang kailangan. Yung tingnan mo dun sa yung seriously flawed constitution. Para mabago lahat. Yung sinasabi natin na kailangan nating revolusyon, hindi naman talaga kailangan tatayan kung hindi baguhin lang yung nakakalungkot sistema. Ang nangyayari ngayon sa bansa natin.